Magandang umaga po sa inyong lahat, no? Nagbabalik po tayo, ang inyong Lady Elena para po sa inyong everyday free readings, no? Marami pong salamat, no, sa lahat ng sumusubaybay, pero baka pwede po makiusap, no? Kasi yung iba po nag-i-skip ng ads, baka pwedeng tulong nyo na po na huwag nyo pong skip yung ads. Alam ko sobrang gustong-gusto nyo pong marinig yung mga mensahe sa inyo. Pero sana naman po, wag niyo po skip yung ads. Tulong niyo na po sa akin yan para the more po tayong, lalo po tayong lalo po tayong makapag send sa inyo ng magagandang balita at masasakit na balita. No, kung ano lang po ang lalabas sa baraha, walang arte, ito lang po. Pasensya na po kayo dun sa mga nagpapa-private reading kung hindi po lahat na nabibigyan na kasi talagang ubusan na po. Pasensya na po, pero talagang mini-make sure naman po namin na lahat kayo halos masagot. Okay? Okay. Game na po tayo, no? So, tingnan po natin, no? Medyo nabitin po ako kagabi dun sa reading natin kagabi. Tama. Kaya gusto ko po sanang ipagpatuloy, no, kung ano yung mensahe. Para po makita ko talaga, no, ng sobra at detalyado ulit ang makita ko. Sumakit po kasi ang ulo ko last night, no? So no right choice, confused, leaving behind, walking away, lack of direction. Ang tao po na nang iwan sa inyo or nanakit sa inyo, sa totoo lang, ay wala pong matinong direksyon ang buhay niya ngayon. No? Puno po rin siya ng galit, puno po siya ng kayabangan, puno po siya ng mga kabalastugan na pinaggagawa. No? So, yung tao pong nang iwan sa inyo ay confused. Ito yung nang iwan sa inyo, no? Walang direksyon ang buhay niya, panay conflict po ang buhay niya, panay conflict ang buhay nangyayari niya sa inyo, panay galit sa puso niya, pagmamayabang, pagmamataas. Ang tao niyo po kasi medyo may immature pa, and ang tao pong ito ay rude, no? Medyo may pagka-rude magsalita, masakit magsalita, lahat sinisisi sa inyo. Pero yun nga po yung continuation po nung kagabi, no, part 2, no. Bibigyan po kayo ng reward, okay, ng universe. Once na you finally let go of this person, you finally free yourself, no, from this situation, may darating pong maganda sa inyo, the judgment, okay, may reward na darating sa inyo, sa buhay nyo. Malamang ngayon po ay nasasaktan pa kayo, may emptiness kayo, may emotional loss kayo, no? Sa mga oras na to, parang feeling mo hindi mo pa kaya. For some of you kaya na, but for some of you hindi kaya. Natutuwa po pala ako palagi, no, pag meron kayong mga comments na dahil nakikinig kayo sa channel ko, unti-unti po kayong naliliwanagan sa gusto sa inyo ng universe, ng divine universe, ng ating mabuting Panginoon, ano, na naliliwanagan po kayo unti-unti, no? At natutuwa po ako kasi nagkakaroon kayo ng lakas ng loob at tumitibay ang inyong puso at damdamin kapag nakikinig kayo sa channel natin, ano? Kasi kung mapapansin niyo po sa channel po natin talaga, wala po talagang arte. Kung anong baraha, yun lang po. So, ito pong taong to ay nagbibigay ng matinding distraction sa buhay mo, no? Ayan, no? So, hindi mo po makuha-kuha yung ano man ang dapat sa'yo. Nakabaligtad po ito kasi distracted po yung buhay mo. For how many years, no? For how many years, dapat na bumalik ka na sa sarili mo. Ang dami mo na po sanang nakamtan sa buhay mo, pero hindi pa rin po makamtan-kamtan dahil nga po dito. No, so right now you want to find peace in your heart, peace of mind, and you want to move on from this person. Hindi mo lang alam kung paano, saan magsisimula. Pero for some of you, nakapagsimula na po at medyo matagal-tagal na rin naka-adjust na sa buhay. But for some of you, they're still stuck in this kind of situation. Iyak pa rin ang iyak, no?
meron po akong nakausap, hindi ko po syempre sasabihin kung sino siya. Lahat po ng mga sinabi sa kanya ng tao, lahat po sa kanya sa private reading po, no, lahat po ng sinabi sa kanya ng tao, lahat po ng mga winarning sa kanya, ganyan sa sitwasyon, nabasa ko po talaga sa cards lahat. I know you're watching. At hindi po talaga siya naniwala sa mga yun until nabasahan ko siya ng private reading. At alam niyo po kung ano yung sinasabi sa kanya ng mga nagwa-warning sa kanya, yung sitwasyon, kinuwento sa kanya sitwasyon, yun po yung lumabas sa baraha. And I don't know this person. I don't know yung history nila. Hindi ko po alam kung sino tong taong to. Hindi ko rin siya kilala. But nagbasa lang po ako, no? And yun, ngayon, kinakamusta ko siya kasi sobra siyang iyak ngayon kasi talaga ngayon niya na-confirm sa baraha talaga na lahat ng mga kinukwento sa kanya ito totoo kasi yun yung lumabas sa baraha, that situation. Okay? Alam niyo po, kapag you finally let go of this person, you will have loved. May dadating sa yung pagmamahal na deserve mo po, hindi man sa ngayon kasi kailangan mo pong mahalin mo na ang sarili mo, kailangan mo mag-heal, pero may nakikita po ako, no, kasi ngayon po nasa stage ka ng mahina ka pa, kailangan mo muna patatagin lalo yung sarili mo, kailangan mo pong patatagin. Kasi napaka-careless mo daw po sa pagmamahal, okay? You have to love yourself first, okay? Mahalin mo daw po muna yung sarili mo, unang-una sa lahat, bago daw po ikaw magmahal ng iba. Kasi ayaw ko naman po na minamahal ka, pagkatapos itinitake advantage ka at the same time. Hindi po totoong pagmamahal yun. So you want to have a new meaning and the universe wants you to have a new meaning in your life. So kailangan nyo po talagang mahalin ang sarili nyo. Bago mo raw po simulang magmahal ng iba para hindi na maulit itong sitwasyon mo sa susunod sa iba, kailangan mo daw pong ayusin muna yung sarili mo. Kailangan alam mong pahalagahan at respetuhin ang sarili mo para sa susunod na may magmahal sa iyo, hindi ka daw po iti-take advantage. No? So, itong taong to ay walang direksyon, unpredictable ang mga mangyayari sa buhay niya. Kaya tama yung sinabi ko dun sa baraha kagabi. So this is the part 2 of that, na sinuwerte ka na no? Naipasa mo na yung malas sa iba. So sana wag mo nang balikan, okay? Wag mo nang naising balikan. At kung na-stuck ka, kapatid, sa toxic na relationship or toxic situation, gusto mo bang mag-stuck dyan forever? Okay? So, sinasabi sa iyo ng universe na for 2024, tanggalin mo raw lahat ng distraction sa buhay mo. This is the Tower. Or else, yung mga 2024 mo o yung mga susunod pang taon sa buhay mo ay magiging distraction. Paulit-ulit-ulit ka nitong maninipulahin. Paulit-ulit kang masasaktan. Paulit-ulit-ulit. Ang taong to ay may malamig na puso, matabang na puso. Hindi niya po kaya mag-commit sa iisang tao. Okay? Hindi niya po kaya mag-commit sa iisang tao. Kaya kung nakikitaan mo to ng picture na may pa-posing pa sila and everything at may mga pa-quotes pa, I assure you na kung ano yung ginawa niya sa'yo, this is just a cycle. Gagawin at gagawin niya rin yan sa iba. Kahit pa nakikita mo masaya sila, hindi mo alam yan itong mga on the side. Okay? You will be successful and happy. And yung deep meaning ng happiness, if you truly let go of this situation and this person. Okay? Kaya lang hindi ka po makatawid-tawid dun Kasi nag-hope ka pa na baka may chance pa, na baka magbago pa tong taong to. For some of you na hindi na umaasa, I'm so happy for you. And congratulations.
because you are about to receive all the abundance and blessings na deserve mo. See? Ito ang mangyayari sa'yo for 2024 kapag patuloy kang nagpauto sa taong ito, patuloy mong nagpa-manipulate ka, even sa family niya. Okay? Tantanan mo po ang taong ito at ang buong kamag-anakan at pamilya niya na akala mo kakampi mo pero sinasaksak ka din po sa likod. Kapatid, sa mga oras na to, please, tama na. Unahin mo naman ang sarili mo. Alam ko sa mga oras na to, nakikinig ka sa akin, umiiyak ka. Hindi ka makapaniwala. Pero it's about time, no, to release this energy. Ang dami mong takot, ang dami mong sadness, ang dami mong loneliness, natatakot kang mag-isa sa buhay. Mas matakot ka na tumanda kang hindi mag-isa, pero para ka ring mag-isa. Tandaan mo yung sinabi ko. Tandaan mo, bakit? Sa ngayon ba, nasa tabi mo ba siya? Wala naman, di ba? Pero ano, buhay ka, di ba? Anong difference na feeling mo may jowa ka sa wala? Pero may jowa kang ano, wala rin naman sa tabi mo, mag-isa ka rin naman. So, might as well, mag-isa kang ayusin mo yung buhay mo kaysa sa mag-isa ka. Napuno ka ng takot, lagi mo natatakot, takot ako mag-isa, natatakot ako, nalulungkot ako. Pero ngayon, ano bang realidad? Mag-isa ka rin naman ngayon eh, wala rin naman siya sa tabi mo. Sinuwerte ka na nga eh, naipasa mo na yung malas mo sa ibang babae. So, kung ako sa'yo, madaling sabihin, oo. Talagang madaling masabihin, pero masakit, oo. Pero hanggang kailan mo, kailan mo yan ila-let go, at kailan mo sisimulan. Masakit sa masakit, pero kung maista ka sa sakit na yan, edi lalo kang hindi na nakaahon dyan. You need to decide for yourself today. For those of you, sa mga subscribers ko na nakikinig sa akin at nakinig, nag-decide sila at pilit nilang nilet go tong person to, I hope for those person na nakapag-move on or naka-adjust, okay? Hindi madali mag-move on sa sitwasyon na to, naka-adjust. Can you please comment down below para mabigyan po natin ng lakas ng loob lahat ng mga nakastuck sa sitwasyong ganito. Mga kapatid, tinatawagan ko po kayo sa lahat ng mga nakaka-adjust na at naka-let go na sa person at natanggap na ang sitwasyon nito. Please, share. I-share nyo po sa mga kapatid natin na nasa stuck pa sa ganitong sitwasyon. We need to help each other. Tulungan po natin sila. Doon po sa mga nagko-comment na nababasa ko na nagkaroon na ako ng lakas ng loob since narinig ko yung channel o nakapanood ko yung channel ni Lady Elena, nagkaroon na ako ng lakas ng loob at natanggap ko at ganito. Please help them. Kasi nakakarma naman yung tao nila eh. Pero parang na-stuck sila, natutuwa sila nakakarma. Pero hanggang dun lang. Hindi sila gumagawa for themselves. Kitang-kita, hanggang ngayon may fear, may sadness, may loneliness. Natutuwa kang mapanood yung channel ko pagka nakikita mong malungkot sila at hindi sa totoong masaya. Doon ka humuhugot ng saya. Pero kapatid, sa paghugot mo ng saya doon, hugutan mo din ng lakas para makapag-move on ka. And then you will be victorious and successful. Half of you guys, I feel and I'm so happy na nakaka-adjust na. Though may times na it's a roller coaster, may times na nalulungkot pa din sila. Pero mga kapatid, please, we need to help other people na talagang hindi pa po sila, nakastuck pa din po sila. For those of you, malapit na kayo sa rewards, no? Yung fruit of labor, malapit na po kayo totally maka-adjust sa life without this person. And eventually, you will start to realize, okay naman pala ako. No? Okay naman pala ako. At pag naka-move on ka po dito sa taong to, alam mo po yung nakikita kong problema.
Takot ka mag-isa. Yung happiness mo is binibase mo sa isang tao. Or kapag nag-break, kailangan may isa ka pa ulit tao. Kasi, hindi ka makaka-move on kung wala ka isang tao. Wag po ganon. You have to learn to be happy on your own. Okay? On your own. And then, kung dumating na yung taong para sa'yo, it's just a bonus sa kaligayahan mo. Huwag mo pong ibibase lahat. Kaya binibigay mo lahat-lahat eh. Kaya halos sinubaran mo na yung sarili mo eh. Isang sabi lang na ganito, natataranta ka. Isang sabi lang na pahingi or isang sabi lang na may kailangan, naka-ano ka kaagad. Naka-go. Nakalimutan mo, nakailangan ka din ng sarili mo. Nakalimutan mo yung iba mong mga responsibilidad na pilit mong hinuhuli para sa taong ito. Unang-una na ang sarili mo. Naipit ka na kung saan-saan. Naipit ka na lahat. Ngayon, confused ka. Brutal tong karelasyon mo. Meaning, sobrang toxic siya. Or, ex mo. You have to let go. You have to rest. Okay? You have to rest sa relationship. And you have to love yourself, value your worth, respect yourself. Para sa susunod, pag nakahila ka na magmamahal sa'yo, makita niya yung value mo at pahalagahan niya. Kasi kung siya mismo, nakikita niya na wala kang value sa sarili mo, ganyan at ganyan ang cycle ng relasyon mo. Right now, you're depressed. For some of you, may depression. No, kapatid. This is your chance to shine. Okay? For 2024, decision lang ang kailangan mo. So, mas gusto kong title, yung decision lang ang kailangan mong gawin. Sinusulat ko po, no? Kasi, pag nag-reading po ako, nakakalimutan ko na po agad yung mga pinagsasabi ko pag wala na yung para. Kasi ko, ano nga ba yung title? Decision lang ang kailangan mo. Yung alam mo yung mga ibang tao, pinag-uusapan ka na, tanga naman ito. Ilang beses na nagpapauto, nagpapagamit. Alam mo, maraming tao nagmamahal sa'yo, sinasabihan ka na nga niyan, diretsahan sa mukha mo. Pero ikaw laban pa rin. Hala! Laban! Dinidepensahan mo pa siya sa iba. At nagiging responsibilidad mo ng taong to at naging burden sa itong taong to. Kapatid, gising ha. Let go! Yung mga kaibigan mo nagmamahal sa'yo. Wala ka naging walang oras ka sa kanila, lahat napunta sa kanya. You have to change the cycle daw. Okay? So, the good luck, papasok yung good luck. Oh, Wheel of Fortune. You have to change the cycle of life for you. You have to have a sudden awakeness. Sudden awakening and awareness. You have to choose happiness daw. This is for water sign. Lagapak ka na eh. Lagapak ka na sa taong to. Wala ka nang pupuntahan, wala kang choice kung hindi mag-move on at umakyat ang buhay mo. Tama na daw ang sakripisyo, kapatid. Kailangan mo na daw ng magandang surprise para sa'yo. Papasukin mo na raw yung blessings. Huwag ka na nag-i-stock pa. Okay? Tigilan mo yung pag-i-stock.
ikaw ang nauubusan. Lack of resources, ikaw ang nauubusan. Kakabigay mo. Ang dami mong missed chance sa buhay mo. Tama na daw, kapatid. Tama na ang self-victimization. Dahil lang sa isang relasyong hindi naman talaga mapupunta kung saan. You will be only disappointed in life kapag pinagpatuloy mo to. Tama na raw pagiging martyr. Tama na ang pagbibigay sa ibang tao, unahin mo ang sarili mo. Isa lang. Ito ang last talaga. Talaga yun ang title natin. You have to have a quick decision. Ngayon na. Hindi pwede. Next year na ako mag-iisip. Next year na ako decision. Enjoyin ko na lang muna. Baka may pag-asa pa. No! You have to make a quick decision today. As I speak, kapatid. Today. Para maayos, mawala lahat ito. Mawala lahat ng struggles mo sa buhay. You have to make a quick decision. Kailangan mo mag-desisyon ngayon. Mabigat din ang baraha. Talagang kinukulit ka na ng baraha. Ayaw na niyang magpatalo. Okay, kapatid, sa mga oras na to, ikaw lang ang makakapagpa-decide sa buhay mo at makakaayos. Please, wake up. Tama na, wake up. Okay, maraming salamat po. Ngayon, medyo umaga pa lang pero napakabigat na ng energy. Yun, so maraming salamat po sa lahat na nagsusuporta sa ating channel. And please, huwag pong skip ang ads. Yun lang po ang malaking at maliit kong pabor sa inyo. Please don't skip the ads. Para naman po marami pa tayong matulungan. I don't have to elaborate yung mga ginagawa natin sa tao or yung mga tinutulungan natin. But please, do not skip. Yun lang po. Maraming salamat po. And may God bless you today. And may God bless your broken heart. Thank you. And I love you all. My family, my Lady Elena's family. Maraming salamat po. Bukas po ulit.